3 are confirmed dead while 5 others are injured in a reported school shooting in Tacloban City, Leyte. Nakalulungkot at nakaalarma ang balita na nangyari sa San Jose High School sa Tacloban City, Philippines. Nakakaalarma kasi naalala ko pa 2 years ago nung may nag-viral ako na video na, of course video, na sinasabi ko yung mga adbentahe at mga benepisyo dito ng mga guro sa Amerika. May isang basher na nag-comment, of course may shooting dyan, of course hindi ka naman safe dyan. Offensive and at the same time unnecessary, pero I let it slide dahil may mga batayan naman. Totoo, maraming mga naitalang karahasan sa loob ng paaralan dito sa Amerika. Kaya masasabi ko na talagang safer pa rin talaga sa Pilipinas. Pero dahil sa kalunos-lunos sa pangyayari dito sa Tacloban, at sigurado akong hindi ito nag-iisa at hindi rin ito ang kauna-unahang karahasan sa loob ng paaralan sa ating bansa, napapaisip ako, may kapanatagan pa rin ba tayo? Ngunit bago po ang lahat, nakikidalamhati po ako at nakikiramay po ako sa pamilya, mga kaibigan, mga kamag-aral, mga guro na mga batang nasawi sa pangyayaring ito. Ganun din ang aking simpatya para sa mga magulang at kamag-anak at mga bata na ngayon ay kasalukuyan pang nagpapagaling dahil apektado sa sitwasyong ito. Ipinagdarasal po natin ang mga mag-aaral, mga guro at ang buong komunidad ng paaralan na sana ay malampasan nila ito yung trauma. So walang guro, walang mag-aaral, admin o ng mga magulang ang dapat makaranas ng ganitong uri ng trauma, anxiety at stress. Lalo na po sa aking mga kapwa guro, alam ko pong kababalik lang natin sa paaralan para sa bagong taong panuruan na kaakibat yung madaming mga pagbabago. Preoccupied tayo sa pagbabago ng kalendaryo, sa mga instructional materials, sa mga pasilidad, at dadagdagan pa ba natin ng ating pangamba sa ating buhay at seguridad. It's too much. And hopefully, the situation will get better sooner than later. Ginagawa ko po ang content na ito hindi lamang po para makisawsaw, makiride sa issue, mamulitika o magpasikat. Ibinabahagi ko po ito sapagkat taus-puso kong nais na may mapulot tayong aral mula rito. Lalo na kung mapanunood o mapakikinggan tayo ng ating mga punong guro, mga tagapamanihala ng mga paaralan, lalong-lalo na ang mga leader ng ating bansa. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko lamang pong linawin na hindi ko po sinasabing kokopyahin o gagayanin natin lahat ng sistema dito sa Amerika, sapagkat alam naman natin na iba ang konteksto, kultura, batas, realidad ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Hindi rin po ito katanungan na kung sino ang mas magaling, kung sino ang mas ligtas. Sapagkat sa katunayan, alam naman natin na meron din pong sariling problema ang Amerika tungkol sa school violence. Hindi po ito simpleng paghahambing lamang ng Pilipinas at Amerika at lalong hindi ko naman po para sabihin na 100% safe dito sa USA. Ang sinasabi ko lamang po ay mahalaga na meron po tayong preventive and safety measures, hindi lamang laban sa bagyo, baha, sunog, lindol, kundi para na rin po sa iba pang banta sa ating kaligtasan. Una po, meron po silang coding system at regular drills. Dito sa Florida, may malinaw na sistema ng emergency codes. Code Red, ibig sabihin merong active threat. Means full lockdown, no lights, no noise, no movement. And Code Yellow naman, ang lockdown with limited movement. The instruction can still go on. Code Green, all clear, normal operations. Code White, there's a bomb threat. In Code Blue, evacuation o shelter in place. Regular ang announced at unannounced drills para rito, bukod pa sa fire at tornado drills. May malinaw na plano, may malinaw na sistema, alam ng lahat kung ano ang gagawin. Lahat din ng classroom doors ay required na nakalock sa lahat ng oras. Kapag na-random check ang pinto mo at hindi ito nakalock, maaari kang masita o ma-write up. Mapapansin din na karamihan ng mga classroom ay may mga bintanang nakaharap sa labas ng gusali at hindi sa hallway. May maliit lamang na glass panel sa pinto na maaaring takpan kapag may lockdown upang hindi makita mula sa labas ang mga nasa loob. Mayroon ding designated safe area sa bawat classroom kung saan pupunta ang mga estudyanteng sakaling magkaroon ng emergency. Ikalawa,
Centigix Emergency Alert System Badge. Lahat ng guro, admin, staff ay may suot na Centigix badge. Kapag pinindot ito ng 3 beses, agad na mono-notify ang administration kung may emergency gaya ng away, aksidente o medical incident. Nakikita rin nila kung saan mismo nanggagaling ang alert. Kapag pinindot naman ito ng 8 beses ng sunod-sunod, hindi lamang admin ang makatatanggap ng alert, kundi ang police, fire rescue, ambulance services at school district. Automatic nitong ilalagay ang paaralan sa Code Red status. Sa loob lamang ng ilang minuto, darating na ang mga autoridad. Kaya required itong suot araw-araw sa lahat ng oras habang nasa trabaho. Number 3, Emergency Communication Systems. Bukod sa badge, may emergency communication system din ang bawat classroom na direktang nakakonekta sa main office at sa intercom system ng paaralan. Mas mabilis ang koordinasyon kapag may emergency. Number 4, napakahalaga nito, ang metal detectors. Bawat estudyante pumapasok sa paaralan ay dumadaan sa metal detectors. Kapag nag-alarm ito, maaaring inspeksyonin ang kanilang gamit o backpack. Number 5, See Something, Say Something campaigns. Napakahalaga ng papel ng buong komunidad sa pagpapanatili ng kaligtasan. Dito sa Florida may programang tinatawag na See Something, Say Something. Mayroon ding app na tinatawag na Florida Fortify kung saan maaaring mag-report ng anonymous ng anumang kahina-hinalang kilos, banta o impormasyon. Laging ipinapaalala na hindi mo trabahong alamin kung biro lamang ang isang threat o seryoso ito. Hindi mo trabaho ang mag-imbestiga. Trabaho iyon ng mga otoridad. Kapag nag-report ka, nagawa mo na ang bahagi mo, malaking bagay na iyon. Number 6, Education and Awareness Campaigns. May tuloy-tuloy na mga symposium, training, posters, reminders, at iba't ibang kampanya para palaging maipapaalala sa komunidad ang kahalagahan ng school safety. Hindi ito isang beses lang ginagawa. Paulit-ulit itong nire-reinforce sa iba't ibang mga sitwasyon. Number 7, Proactive and Responsive Approach. Kapag may estudyanteng nagbahagi tungkol sa pananakit sa bahay, sugat, pasa, abuse, suicidal thoughts o mga pahayag tungkol sa karahasan, kailangang mai-report agad. Hindi ito binabaliwala. Naalala ko rin ang isang insidente kung saan may estudyanteng nag-post ng AI-generated image ng weapon sa kanyang social media account. Hindi ito itinuring na biro. Nag-lockdown ang paaralan, dumating ang pulisya, nagsagawa ng investigasyon at nagkaroon ng kaukulang aksyon at kaparusahan. Ganito kaseryoso ang pagtingin nila sa potensyal na banta. Uulitin ko po, hindi ko sinasabing 100% safe dito sa Amerika, pero iba ang peace of mind kapag alam ng lahat kung ano ang gagawin sa oras ng emergency at may malinaw na sistema upang maprotektahan ang bawat estudyante at empleyado ng paaralan. At sana, huwag nating sabihing Amerika yan, Pilipinas ito. Mayaman sila, third world country tayo. Okay, point taken. Pero aminin natin na karamihan sa aking mga nabanggit ay hindi naman nagre-require ng pagiging mayaman ng isang bansa. Marami na tayong mayroon. Maaaring kailangan na lang nating balikan, palakasin, paghusayin, o i-overhaul ang mga umiiral na sistema. At huwag naman natin sanang sabihin na wala tayong pera sapagkat lalong-lalo na kung milyon o bilyong-bilyong piso ang napupunta sa mga buwaya. May pera tayo, may resources tayo. Ang kailangan na lamang ay maayos na paggamit, wastong pamamahala at paglagak ng mga pondo sa mga bagay na tunay na mahalaga. Besides, napakarami pa rin mga proyekto ang mga nasasayang katulad ng mga nabubulok na mga modules o mga aklat. At kung nagagawa natin ito, ibig sabihin may pera tayo. Ang tanong na lang, napupunta ba sa tama at karapat-dapat? Dahil sa huli, walang halaga ang anumang budget, proyekto at programa kung hindi naman ligtas ang ating mga paaralan. Wala ring mga magulang na dapat mangamba kung makakauwi pang buhay ang kanilang mga anak mula sa eskwela. Hindi man natin kayang pigilan ang lahat ng trahedya, pero maaari pa rin tayong mas maging handa, mas mapagmatsyag at mas maagap. Dahil ang kaligtasan ng mga estudyante ay hindi dapat maging optional. Ito ay dapat ating prioridad. Si Sir Bibal po, maraming salamat.